Susunod na tagapagsalita, baka naman po mga taga-Lubirisa, isang A naman dyan! At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Damagoso. Just a mafia. Utak lang naman. Bars pero broke pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka niyan, pwede mo lang Magandang gabi sa inyong lahat. Naririnig nyo ba? Naririnig nyo ba kami sa likod? Anyway, maraming salamat sa inyo at kayo'y napuyat. At mukhang bukas ay meron kayong sabong. Pinusukan kayo eh. Di ba ganun yung manok? Pag ilalaban mo bukas, di ba Tere? Bubuga mo. Mga salbaha ito. Okay. Kaya talaga mga walang magawa. At walang ginawa. Anyway, maraming salamat kahit masakit na mga binti ninyo katatayo dyan, nandyan pa rin kayo. O, pumanatag naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin sasayangin ang pagpupuyat ninyo, paglabas ninyo sa inyong mga bahay, makinig sa amin, wala kayong maririnig na panira rito. Wala. Alam nyo, mainit na panahon. Painit ng painit pa ang kampanya. Diyos ko, araw-araw yata, ako ang almusal nila sa San Andres Complex. Ako rin ang tanghalian nila sa Ninoy Aquino Stadium. Ako rin yata ang hapunan nila. Yung isa naman, ginawa kong pulutan. Hindi ko naman maintindihan. Masarap pa ba? Hindi ko nga kumakain eh. Kumain na ba kayo? Nilipas din yan. Anyway, sila na nga itong hindi tumitigil nakakapatawag. Bigay ng 1,000, di pa sila nakakontento. Natikman nyo na ba? Bigay sa inyo. Tama ba? Alam ko naman, matatalino naman ang mga batang Maynila. Matatalino naman kayo. Nay, tay, kamusta kayo? Okay lang. Nalulungkot lang ako dahil simula yata nung October 9, no? Kasi ang last day ng filing, October 8. October 9, inumpisa na ako. Sumilip na ako dito. Inumpisa na akong singilin ng utang na loob. Ako naman, gusto ko rin masabi sa inyo, ano ba yung personal kong paniwala? Isishare ko sa inyo. Ngayon, hindi ko alam kung pare-pareho tayo ng paniwala. Alam niyo po, ang utang na loob, paniwala ko po ito, ay walang katapusang bayaran. Naniniwala ko dun. At ang utang na loob ay nililingon ng kusa, hindi sinisingil. Magkaganon pa man, tingnan nga natin kung marunong ba akong tumanaw ng utang na loob. At hayaan ko na kayo ang magpasya. Nay, tay, totoo! Totoong malaki ang utang na loob ko kay Boss Danny. O Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan tinanggi. Bilang pagtanaw ng utang na loob, inaruga ko naman ng kanyang mga anak. O tingnan natin For 20 years,
tingnan po natin. At kayo ang humusga kung kulang pa. Una, Naniwala na ako. Philip Lacuna. Para tapos na yung usapan. Nakaupo. Ang kapal mo nga! Pangalawa, Dennis Lacuna. Mas makapal ang mukha! Nakaupo. Pangatlo, Lay Lacuna. Ang kapal na! Ilan na? Pangapat, asawa ni ate na unang-una kong tatanggalin sa City Hall. Bakit? Dahil galit ako sa kanya? Hindi. Dahil pinahirapan niya yung mga nanay at tatay ko na kailangan pang naka-online check-up sa health center. Saan ka nakakita? Papa-check up ka lang? Online schedule pa? Wow! Sosyal. Eh, paano pag wala ka cellphone? Eh, paano kung may cellphone ka, wala ka naman load? Tosgas ka. Ito, masakit. May cellphone ka. May load ka. Hindi ka marunong mag-online. Ano nangyari? Paalam na aking ina. Di ba? Doesn't make sense eh. Why change it? O, panglima. Si ate. Nakaupo? Ilan sila? Happy? Masaya ako. With all honesty, and I swear to God, masaya ako na naging bahagi ng katagumpayan nila. Yung hindi nakamit ni Boss Danny, nakamit ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Tama ba? Eh, ba't sila nagagalit? Ba't sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Eh, hindi naman nila pag-aari ang pwesto na yan. Pag-aari ng taong bayan. At dapat wala kang ipangamba kung ikaw ay naglingkod sa iyong kapwa sa sinumpaan mong tungkulin. In fact, kahit hindi ka na makita ng taong bayan, basta ginampanan mo ang responsibilidad mo sa mamamayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Ngayon, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko po, opo. Bakit? Walang katapusan ng utang na loob eh. Habang buhay mo yan, binabayaran. Kami na magbabayad, Yorme! Pero, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit naman? Sa amin naman! Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala ang mamamayan, wala naman din ako sa kinalalagyan ko ngayon. Eh ngayon eh, masama naman bang dingin ko yung panawagan, yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigawan din kayo. Huwag ka na bumalik! Pumunta ka na rito, malapit lang malapit. Kala ko mapapatig yung litid niya. San Andres lang. Napanood niyo? Napanood ko din eh. Ba't nagagalit? Bakit natin pinangungunahan ang magiging pasya ng taong bayan? In fact, Nay, Tay, ngayon lang ako nakakita ng halalan. Ito, yung mga konti na lang ang birthday. Ayan. I love you. Matagal na kayong naka-eksperyensa ng halalan. Marami na kayong nakitang eleksyon. Pero for the first time, ako nakakita na ang incumbent sinisiraan yung challenger. Ang normal, yung challenger, binabatikos yung incumbent. Tama mali? Hindi gagalit.
Galit na galit! Oh, kita mo, galit na galit daw. Malaman, nakapakinig to. Oh, ano ang sinasabi nila? Si Yorme, maraming iniwang baka nakapakinig na rin kayo. Narinig nyo? Sila ba may sabi nun? Napanood ko din eh. O sige. Hayaan nyo ang talakayin ko yan. Dahil ako'y walang ikinubli sa taong bayan. Oh. Nay, tay, real talk lang tayo ngayon. Chill lang tayo. Real talk lang. Real talk lang sa mga men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Face cars at mga dope. Real talk. Nay, tay, taas ang kamay ng may anak dito. Real talk tayo ha. Nay, tay, kapag walang makakain ang pamilya ninyo, gagawan nyo ng paraan? Uy, hindi nga. Itatawid nyo? Gagawin nyo ang lahat? Iraraos nyo? Di ba kaya nga kapag kagipit, sa Bombay kumakapit? So gagawin nyo ang lahat ng makakaya ninyo. Mairaos lang ang pamilya ninyo. O yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo ako na mayor noong 2019, ni isang beses wala kayong narinig sa akin sinisi ko yung sinundan ko. Wala. Wala siyang iniwang pera. Nag-move on ako kagad. Bakit? Gusto ko mag-mayor eh. Pahala ka pala eh. Pala desisyon eh. Oh. Di atang-atang ko na lahat ang responsibilidad noon. Tama mali? Nag-move on ako kagad. Anong ginawa ko? Nilinis ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. Kinalawit ko yung mga tolongges. Maangat na tayo. Lumilipad na tayo. Tinutularan na tayo sa buong bansa. Noong mga panahon na yon, bigla tayong nabangga. Lahat tayo. Sinong makapagsasabi at makakahula na magkakaroon ng pandemya? Nagka-pandemya. Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? Pero, kayo na naparito, kayo na mga nangabuhay, kayo na lang ang testigo ko kasi yung iba patay na. Totoo naman. Wala tayong magagawa. Talagang COVID-19. Halos ubusin tayo. Pero, ngayong gabi, kayong mga naparito, at least, kayo mismo makapagsasabi noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food banks. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay. Per family, not household. Ibig sabihin, sa isang bahay, maaaring 2 pamilya, maaaring 3 pamilya. Darating ang food box, hindi pa nga naubos, dumarating na may 10 food box. Tama mali? Nakain nyo? Natikman nyo? Natanggap nyo? Yan ang kwento. O, lagyan natin ng kwenta. Kasi sila, kaya silang walang maikwento kasi wala silang kwenta. Kaya ang gagawin na lang, siraan na lang yung kalaban. Tama mali? 700,000 families sa buong Maynila. Pagpalagay na lang natin, times 1,000. 1,000 na lang, yung food box na yun. 1,000 times 700,000. Patay na. Yun lang. Nagkabuol-buol na ang utak niya. 700 million pesos. Ilang buwan? 8 buwan.
8 times 7. 5.6 bilyong piso. Ano nangyari sa pera natin na inutang na 5.6 billion? Sinitsa, niluwa. Gone with the wind. Bilyon ba? Natikman nyo? Natanggap nyo? Napakinabangan natin? Chicha pa lang yun. Eh wala pa akong binabanggit na 1,000 yung sa kakap. Tama ba? Tama! 700 million plus 5.6, 6.3 billion. O, ito naman. 9, tay, yun ay chicha. Taas ang kamay ng may anak na nag-aaral sa public school dito. Ayan, yun naman ang mga testigo ko. Real talk lang tayo, real talk lang. Yung may anak na nag-aaral sa public school. Taas ang kamay. Ayan, medyo marami-rami akong testigo. O, nay, tay, noong mag-pandemya, ano sabi ni Secretary Liling Briones? We will cancel face-to-face schooling. Tama mali? Tama! We will adapt to online learning. Tama mali? Tama! Nay, tay, nag-alala ang mga magulang. Bakit? Bibili sila ng tablet. Wala nang ang trabaho, wala nang ang pera, mapapagastos pa. Pero hindi! Hindi! Ang mga bata nakatanggap ng tablet. Totoo ba? Natanggap? May tablet na may internet pa. Tama mali? 10,300 teachers. Binili natin 11,000 laptop para kay ma'am, para kay sir. May laptop na may internet pa. 110,000 na tablet. May tablet na may internet pa. No magka. 1 bilyong piso. 300 million pesos internet. No magka. 1.3 plus 6.3. Yun lang. Bilyon ba? Yes! Maraming pera? Marami! Isa ko kinuha yun. Ano, umipot ako ng ginto? Tablet, pag-aaral, pagkain, hindi ko pa binanggit. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, AstraZeneca. O di ba maraming ang tamang hinala noong pandemya? May umubo lang, patesting na kagad. Tama mali? Tama! Bakit malakas ang loob ng mga taga-Maynila magpa-testing? Kasi 1-2. 1 to sawa. Oh yes. Walang yadba sa tao. Kaya nga na mga ilong ng mga taga-Maynila, tusok dito, tusok doon, tusok dito. Tama ba rin? Tama! Sinong sumagot? Pamahalaang lungsod ng Maynila. Meron pa tayong bakuna, meron tayong storage facility, Tay, St. Luke's, UST, Lourdes, name it, lahat ng private hospital, wala ng COVID bed capacity. Pero ang Maynila, may COVID-built hospital sa Luneta worth 300 million pesos. Tay, COVID pa lang yun. Hindi ko pa binanggit Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Basek Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. 9, Rosario Almario Elementary School, 10-story, fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story, fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story, fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, bago ko umalis, iniwanan ko, nasa 5th floor na. 3 years after, 5th floor pa rin. Tingnan nyo sa may bandang UST sa Espanya. Hindi pa tapos. Yung pinagbabanggit ko sa inyo, ginawa natin pandemya pa.
in just 2 years, sabay-sabay na tinayo. Ospital ng Maynila. 10-story fully air-conditioned public hospital na may MRI machine, na may CT scan machine. Pero bakit hindi nagagamit ng tao yung MRI machine at CT scan machine? Ha? May bayan! May bayad? May bayan! Untog ko ulo nagpapabayad. Kaya kung nga yan binili, magkano yan? Milyon? Hindi! Daang milyon. Bakit? Bakit ko yan binili MRI machine saka CT scan machine? Yung pobre, walang kalaban-laban sa sakit. Bakit? Yung nakaluluwag, kaya magpa-CT scan, kaya magpa-MRI. Yung pobre, kailangan i-CT scan, kailangan i-MRI. No, magka? 10 bulig, 20 mil, 30 mil. Ano sasabihin sa'yo na mahirap? Sa'yo na lang MRI mo, ikakain ko na lang to. Tama mali? Kaya walang kalaban-laban ng mahirap. Bakit? Siyempre, practical lang siya eh. Ba't uunahin ko sarili ko eh, magugutom ang mga anak ko? Eh, ang mahal-mahal ng MRI at CT scan. Tama mali? Kaya ngayon may sakit, anong ginagawa? Anong natatamasa? Himaspirin. Gagaling ko rin. Kispirin. Yakapsul. Totoo. Hindi ako doktor. Silang mag-asawa, doktor. Eh, ba't hindi nagagamit ang tao? Ano yan, drawing? O ngayon, pasinungalingan nila ako kung hindi nandiyan dyan yan. Ang tanong ko lang, bakit hindi ipinagagamit sa taong bayan? Yun na nga eh. O, Nay, Tay, Baseco Hospital, 3 years nang tapos, 3 years na kung wala, hindi pa bukas. Baka naman nagsisinungaling ako. O, kung may kaibigan kayo sa Baseco, ipagtanong ninyo kung bukas na yung ospital na pinagawa ko sa kanila. Wala pa ba? Wala. Pero buo na. O total, mukhang maraming Muslim dito. Taas ang kamay ng mga Muslim. Kayo testigong buhay. 500 years. Let's be honest to ourselves. Ang mga ninuno natin sa Maynila, Lacandola, Rabago, Suliman. We are an Islamic city. Pero dumating ang mga Kastila, naging Kristiyano tayo. Ako'y naging Katoliko. Iba sa inyo, iba reliyon. And so on and so forth. Pero hindi pwedeng ikubli ang kasaysayan natin. Nakalulungkot. May South Cemetery, may North Cemetery, may Chinese Cemetery. Bakit walang Islamic Cemetery? Tanong, sinong mayor ang nakaisip para sa mga kapatid nating Muslim? Yung ginawa ko ba'y para sa kanila lamang? Hindi. Pinararamdam ko sa Maynila, walang mahirap, walang mayaman, walang bakla, walang tomboy, walang lalaki, walang babae, walang Kristiyano, walang Muslim, lahat mamamayan pantay-pantay sa gobyerno ng lungsod ng Maynila. Rinto ko lang. Joestar Mafia. We were talking from a man, meron kang bars pero broke pa rin. Race cars. Mahigit 20 bilyones yun. Eh saan ko kinuha yun? Ginawa ko ng paraan. Oh. Ano sabi lang? Utang. Utangin na yan. O hindi tayo nagmumura, sabi ko, utang ina niyan. Tama ba? Oh. Utang nila! Reklamo siya, reklamo. Ang sabi nila, yung ginawa ko raw ay mali. Hindi! Mali daw. Mali daw. Hindi, pagbigyan na natin. Total, nagbigay naman ng 1,000. Sayang yun. O sige, pagbigyan natin. Total, kwentuhan lang. O sige, ano sabi nila? Diyan, San Andres. Diyan, sa Ninoy. At sa Paco, Arena. Alam mo yun! Alam mo, hindi ko alam. Ha? Ano sabi nila? Mali daw. O di pagbigyan natin. Kung ako ay mali,
eh di mali din sila. Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Tama! Sino ang vice mayor ko? Oh, yan ang tapat at totoo. Ito. Real talk lang sa mga men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Mali daw. Samantala nung araw, nung nagagalak, nung pumapanatag ang damdamin ng tao sa kasagsagan ng pandemya, paabot-abot pa sila ng food box pa ganyan-ganyan pa. Ngayon, lahat mali. Noong isang buwan, nag-cutting ribbon sa Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence, nagka-cutting ribbon. Sila daw ang may gawa nun! Pero yung pinampatayo doon, utang ko, kasalanan ko. Magsakan dyan. Real talk lang sa mga Kaya po, mga kababayan ko, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, ako, walang kinubli sa inyo. Pero isa lang ang sigurado ko, 3 buwan. 3 buwan na kong hindi umuwi sa bahay namin. Sa City Hall ako natutulog. Nag-iisip ako, nabuburyong na ako. Paano ko itatawid yung 2 milyong bibig na umaasa sa kanyang gobyerno? Wala namang pera. Alam, masigilin ko kayo ng buwis. Wala na nga kayong tinda. Wala pa, magbabayad pa kayo ng buwis. Hindi! Bilang isang ama, bilang isang ina, gagawin mo lahat, may raos mo lang ang pamilya mo. Ganon din ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Anong sinabi ko sa taong bayan? Kasagsagan ng pandemya, magla-lockdown. Nay, tay, pumanatag kayo. Mga lolo ko, mga lola ko, mga batang Maynila, huwag kayong mag-alala. I'm trying to assure the people at the time. Ano sabi ko? Huwag kayong mag-alala. Pag ako wala nang mauutangan, kapag wala na akong may bebenta, nakita nyo tong relo na ito, ipatatas ako to kay Tambunting, makaraos lang tayo. Kayo ngayon ang sumagot. Nakaraos ba tayo? Nakatawid tayo? At least, makapaglalakad ako sa San Andres, sa Lebrisa, sa Adriatico, sa mang sulok ng iskinita ng Maynila. Isa lang masasabi ko, hindi salamat sa Diyos, nakaraos kami nung pandemya. Puro sila utang,